So, meron daw geometric sequence. Pang senior high ba to? Pang senior high ba itong geometric? Mga arithmetic? Hindi ko alam. So, may geometric sequence daw. Tapos, meron daw tayong first term na 2. And yung common ratio natin is 3. Ano daw yung a sub 5? Hindi ko alam. So, basically guys, kailangan mo lang ng formula. So, yung formula para dito sa geometric is a sub n equals a sub 1 times r raised to n minus 1. Tama ba? Formula ko. Aling, ganda yata yun eh. Tama. So, yan. So, lagay mo lang yung a sub 5 kasi hinahanap. Then, yun na. Lagay mo lang yung a sub 1 na 2. Then, yung r natin is 3, 5, minus 1. So, yung n natin is 5. So, magkakaroon tayo ng 2. Then, times 3. 5 minus 1 is 4. Then, simplify mo lang. So, exponent muna bago mag-multiply, no? So, ano ba yung 3 raised to 4? That is 81. Then, simplify na lang. So, 2 times 81, that is 162. So, ito yung magiging a sub 5 natin or yung pang 5th term. Evaluate the limit of x squared minus 9 over x minus 3. Sagutan na to dati. Lumabas lang ulit. So, meron tayong x squared minus 9 over x minus 3. Evaluate lang. So, basically, pag dinirect sub mo yan, guys, dinirect sub mo siya, magkakaroon ka ng 3 squared minus 9 over 3 minus 3, wherein magiging 0 over 0 or indeterminate. Pero pwede mo siya i-applyan ng L'Hopital's rule kung marunong ka mag-derivative. Pero if ever, bago ka mag-direct, pag nakikita mo naman or alam mo siyang i-simplify, like factor out, na yung numerator kasi natin guys is difference of 2 squares. So pwede natin siya i-rewrite ng ganito. Then makakancel na natin yung x minus 3. Then matitira na lang x plus 3. Then tsaka natin ipa-plug yung limit natin na 3. So magkakaroon ka ng 3 plus 3, which is magiging 6. So ganun siya ginagawa. So if ever na direct sub ka, then nag 0 over 0. But either way, derivatives, like ganito naman siya. Like yung x squared, pag kinuha natin first derivative, that is 2x, diba? Over derivative ng x is 1. Then tsaka mo i-plug yung limit mo. So magiging 2 times 3 na lang siya, which is 6 pa rin. Ang galing. 6 yung sagot, 6 yung viewers. Y equals 3 sine 2x. So pinapahanap yung period. Na yung period niya is merong formula siya na 2 pi over b, binomial theorem. 2 pi over b. So yung b natin guys, ito yon na 2. So bali magkakaroon ka lang ng 2 pi. Yung b natin itong coefficient ng sa loob ng argument. So over 2. Sabi sa'yo meron lang pi na sagot. Then yung amplitude, by the way, kung gaano kataas yung graph, ito lang yun yung coefficient. So that is 3. From sa median point yata ang tawag doon. Median line ba yan? Nakalimutan ko na yung tawag. Parang median line yung tawag doon. Parang ganito oh. Kunyari, meron kang sin 2x, let's say. Ayaw ko na, hindi ko na alam. Basta yun ang alam ko eh. Hindi lumabas eh. Ayaw ko na yun. Anong sabi niya? Binomial. Binomial theorem. Diyan ka pa ba? Wala ka na yata eh. Wag na. Wala ka naman eh. Wala naman eh no. Guys ah. Wala na, tulog na no. Tulog na guys no.
Kanta na lang. Pero may bid na ako nito actually. Pero kung gagamitan mo siya ng ano, ng Pascal, okay din. Pero kung gusto mo siya ng combination, pwede rin. Ang problema, parang hindi ko na alam. Paano ba yung ginagawa? Ganda ng sulat ko ah. Try natin. Pero mag-Pascal ka na lang, mas madali. Gaganto ka lang pag magbabinomial theorem ko, mag-Pascal ka na lang. Yung ganito. Sinaulit lang naman ti. Kung magpa-Pascal triangle ka, hindi ka mahirapan. Basta tatandaan mo guys, eto, ang term na to, constant kasi ito constant. Tapos eto naman, kapag naka-squared, ito naman, naka-cube. Saan malalaman yun? Kumbaga, etong triangle, etong diagonal na to guys, so, doon mo mapapansin yan, kung ano yung exponent mo. So, ibig sabihin, kung ang exponent mo is 1 lang, like linear, ito kasi kunyari, itong 1, a plus b lang yan. So, linear lang siya. So, baka naka-raise to 1 lang siya, naka-raise to 1 lang. Then, kapag ito naman to, naka-squared, kung 3, naka-cube, kung 4, naka-4, raised to 4, then 5. So, for example, meron tayong nakakuha ang given, like, x plus y, pinaka-basic. So, squared. So, galing dito guys, squared eto siya. So, itong horizontal yung gagamitin mo na pattern. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng 1, 2, tsaka 1. Yan yung mga coefficient ng mga terms mo. So, lagyan mo lang siya ng first term, second term, times yun na, then add sa first term ulit, second term. Tapos ulit, first term, tsaka second term. Pwedeng ganyan. Then, meron kang exponent na 2. Sa una guys, yung first term ng variable, itong term mo na x, naka-squared lang siya. 2 muna siya kasi 2 nag-start eh. Then 1, papuntang 0. Then yung y, 0 naman, pataas. Gets? Then, dapat pag inad mo to, is 2. Nga, 2 plus 0, 2. 1 plus 1 is 2. 0 plus 2 is 2. Ibig sabihin tama. Pag may sobra dyan or may kulang, mali na yung ginagawa mo. Anyways, then simplify mo na. So, 1 times x squared is x squared. Kasi y raised to 0 is 1. So, 1 times 1 or 1 times x squared pa rin yun. Then, ito naman, 2 times x times y, may ginto xy. Then, 1x raised to 0 is 1. 1 times 1 is 1. Times y squared is y squared. So, ito na expanded form niya. So, ganun siya ginagawa. 2x minus 3y then naka-cube. Hirap naman na ito. Anyways, pwede siyang ganito guys, or mag-entrance exam ka. Saan? Sa high school. Alam mo na yan eh. So kunyari ito guys, if gusto mo PEMDAS, pangmalakasan. Ready na ba kayo sa pangmalakasang PEMDAS natin na mini-mental lang? Aray ko. Anyways, kapag meron ka naman na given na ganito guys, na 2x minus 3y, pwede mo to i-rewrite. Kung trip mo sa plus na sign, like magiging 2x plus negative 3y. Pero if ever, na kahit hindi mo siya i-rewrite ng ganito, okay lang naman eh. Basta isasabay mo lang na second term mo is negative. Tandaan mo lang na laging kasama yung second term or yung operation ng second term mo. Ganun siya ginagawa. So, sa case na to, pa-plug mo na siya dito. So, ang papansin mo, yung exponent mo is cube. That is, ito yung 3 natin. So, ito yung gagamitin mo na coefficient. That is 1, 3, 3, 1. So, magkakaroon ka ng 1, 3, 3, tsaka 1. Basta yun, kahit hindi mo na ganyanin yan eh. Basta 1, 2, 3, 1 yung pattern. So, lagay mo yung first term, 2x yun. Yung second term is negative 3y plus 3. Yung first term, yung second term, plus 3 ulit. Yung first term, yung
Yung second term plus 1, first term, tsaka second term. Then, sa first term, dahil cube to guys, mag-start ka sa 3, 2, 1, 0. Then, para sa second term, start ka sa 0, 1, 2, tsaka 3. So, pag inad natin yung exponent, dapat 3. Kasi 3 yung exponent natin. 3 plus 0 is 3. 2 plus 1 is 3. 1 plus 2 is 3. 0 plus 3 is 3. Sabi tama. Then ngayon, simplify mo na lang. So, ano ba yung raised to 0? Di ba magiging 1? So, bali magiging 2x cube to. Ano ba yung 2x cube? That is, ang sagot sa 2x cube, 2x raised to 3. Anong topic? Di Pascal. O, sagutin nyo. Kayo naman sumagot. Ako na lang lagi. Ang sagot dito sa term natin dito, guys. Pag hindi sumagot, ayoko na. 8 daw. Ang sagot. Di alam. Ano nga? Ayoko na nga. Yang Hui. Anong Yang Hui? So that is 8x cube. How about etong term na to? Anong magiging sagot natin dito sa second term? Ito pag sinimplify, mag-multiply lang. Baka di pa marunong. Ay, joke lang. Marunong yan. Basta matagal na nanonood. Legit na marunong yan, guys. Talaga ba? Ang sagot, tagal? Tagal naman. Anong 12x squared minus 9y? Report! Ala, hindi marunong si limited. Basahin mo. Basahin mo nga. 3 times 2x squared times, di ba parenthesis to? Times. Minus. Ba't may minus? Report. Report yan, guys. Yan nagbabasa ng given. Parang ako. Hindi nagbabasa ng given, parang ako. Oh, sagutin nyo. Hindi pa nga tapos eh. Yan na ba yung final answer, Lard? Yan na ba yun? Yan natin multiply yan. Final answer mo na yan. Wala? Walang sasagot? Ayaw ko na. Ayun naman eh. Negative 12x. Ha? Negative 12x squared 9y. Saan galing yung 9y? Ay, shot. Iyak si Ray J. Si Ray J, oh, parang hindi ko tinuturuan to si limited eh, no? Hindi binabasa. Uy, ang sagot dito. Simplify lang eh. Papasahin lang yan eh. Pag binasa mo yan, alam mo na gagawin eh. Dali na, tagal-tagal naman. Ayaw nyo ba sagutin? Ayaw nyo ba sagutin? Hindi dyan na lang tayo. Mali pa rin. Mali pa rin. Mali pa rin. Mali pa rin. Na-report si limited, guys. Hindi na marunong. Kaka-ML mo yan eh. Huwag ka na maglaro. Kakalaro mo yan eh. Ano, isa rin si Idol sinulid. Mali. Ayusin nyo. Hindi marunong, basahin nyo kasi para mag-gets nyo. Hindi marunong mag-simplify. Ala, hindi marunong mag-simplify, guys. Simplify. Dari kayo kay Sir AJ. Teacher yan, oh. Tapayan nyo, guys, ha. Ay. Yun lang. Negative 36x cube. Bakit x cube? Hindi nyo. Sagutin ko na. Wala pang tumatama yata. Di pa.
Yan marunong guys. Negative 38x squared y. 38 ba? May tumama na, sino? Try natin. Sasagutin ko na nga guys. So meron tayo ditong positive times positive din do kasi 2x squared times 2x squared. Positive pa rin yun, di ba? Then negative dito. So minumultiply natin yun. So 2 positive times positive is positive times negative is negative. So magiging minus na to or negative. Then ang 2x squared, remember that is 4x squared. Times 3 times 4 is 12. 12 times 3, 36, di ba? So magiging 36. Then meron tayong variable x squared. Then meron tayong variable y. Okay na yun. Ito tayo kabila. Ito naman. Basahin kasi, hindi nyo binabasa eh. Binabasa lang yan actually. Babasahin. O, galing. Jay, tama. Next. Ang simplify niyan. Actually, pwede mo naman siya ano kasi, kung ayaw mo ng Pascal, kung gusto mo ng mano-mano, magkakaroon ka ng 2x minus 3y times 2x minus 3y ulit times 2x minus 3y. Ano ganyan? Like, multiply mo itong dalawa, pag nakuha mo yung sagot, multiply mo naman siya dito. Negative 18x 18? Byte squared. Ang sagot ni limited? Mali. Mali. Hindi marunong mag times. Rally mo yung algebra natin ulit limited. Anyways, meron tayong given na 3 times 2. Ito muna guys, ang negative 3 squared is 9, diba? So magiging 9y squared to, diba? So 9 times 6 kasi 3 times 2 is 54. So magkakaroon tayo ng 54x then y squared. Ito napakahirap. Ang sagot dito? Pag tig-simplify negative 82y down. That's right. Unlimited. Huwag ka na magpupuyat. Huwag ka na magpupuyat limited. Huwag na mag 81 na. Mali. Ito tayo guys ha, sa kabila. So remember, pag sinagutan natin do, itong 2x raised to 0, magiging 1 lang naman do eh. So 1 times 1 is 1. Ano ba yung negative 3y cube? That is negative 3 times negative 3 times negative 3. Negative 3 times negative 3 is 9 times negative 3 is negative 27. So bali magiging negative 27. Then meron tayong y cube. So ganun siya ginagawa pag mag-expand ng binomial. Pero sabi nga natin, pwede mo siya i-rewrite as ganito. Kung tatlo lang naman, kung magaling ka na mag-FOIL method, edi hindi mo siyang ganito. Then kung ayaw mo ng ganyan guys, kunyari raise to 8. Iyak ka niyan. Dami niyan. Pero ganun siya ginagawa. Like, itong diagonal na to. Doon makikita ko anong gagamitin mong leading term. Posible hindi naintindihan yun? Posible naman kung hindi naintindihan yun guys. Posible.